Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan lang ho natin ito, update lang ho tayo rito ng konti. Naalala nyo ho ba mga kababayan yung isang DD shit vlogger na kung saan ay nag-post ho sa social media yung larawan ho ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Humarap ho sa isang probinsya, mayroon siyang maliit na conference at kasama niyo ho iba't ibang individual doon, kasama ho doon si secretary ho ng DPWH na si Dizon. Naalala niyo ho ba 'yon mga kababayan? Na pinost niyo ho at nag-caption ho siya ng headshot. Nag-caption ho siya ng and ho yung post niya. Nag-caption ho siya ng headshot, tapos naglagay ho siya ng arrow mismo sa ulo noo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-viral trending ho yan at nakarating ho yan sa ating National Bureau of Investigation. Inimbestigahan ho nila yan kasi ang lumalabas ho rito ay naghihikayat ho siya na barilin, patayin ho si Pangulong Bongbong Marcos at patamain ho ang bala sa noo ulo ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay may paliwanag, meron ho siyang katwiran dito eh. Sa pinost niya na ito, siyempre papalusutan niya yan. Pero siyempre, sa yung ganitong klaseng post mga kababayan at si Pangulong Bongbong Marcos ho ang involved ho dito, wala hong sigurong kahit isang tao na iba ho ang gagawing pagkakaintindi rito sa post na ito eh. Sigurado 100% lahat ho ng taong makakakita ng ganitong klaseng post, ang iisipin, si Pangulong Bongbong ay barilin at patamain ng bala sa noo ulo niya. Wala namang ibang pwedeng maintindihan dito. Ano pa ba pwedeng maintindihan mo dito? Excuse me. Ano pa ba pwedeng maintindihan dyan? Hinuli ho siya ng NBI, no? Ng National Bureau of Investigation at nagkaroon ho siya ng interview sa mga reporter at pinaliwanag niya yon, no? Nagpaliwanag siya about dito sa kanyang post, nagpalusot ng kung ano-ano. Kung ang susundin natin yung pambobola mo, palusot mo, bakit yung pambobola mo, palusot mo, katwiran mo sa post na ito, bakit hindi na lang yun ang ikinaption mo dito? Hindi ka ba naman tanga? Di ba? Kung yun na ipapalusot mo, ba't di na lang yun ang ikinaption mo? Hindi na lang headshot. Alam mo, yung ganyang katwirang palusot, pang ano lang yan? Pangmangmang, ano? Kinasuhan ho siya ng National Bureau of Investigation ho ng citing to sedition. Then, grave threat. Alam ho natin, walang bail yan eh. Hindi na ho natin alam kung ano nangyari dyan sa taong yun. Baka nakadetain pa rin ho sa NBI. Grabe, ano? Ito ho yan eh. Ang pangalan ho nito, Mike Romero ba? Kung di tayo nagkakamali. Pakinggan nga natin ito kanyang paliwanag. Sa management ko sa talaga sa post, hindi ko po talaga alam na gagawa ng ibang ibig sabihin sa iba. Sa amin, actually, first thing is upload ko lang po yung download ko lang po yung image na yon. Tapos yung arrow na nakalagay doon, galing doon sa word na Bugo, yung Bugo City. Sa amin kasi, Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung Bugo, pag sa Tagalog, Bobo. Sa Tagalog. Sa akin naman, sa nakita ko sa mga problema sa management dito sa ating bansa ngayon, kasi para sa akin naman kasi, we are all have right to question to all public servant. But I'm questioning only the job as a leader in this country, but I'm not questioning the personality. So, yun sa akin. Brad, huwag ka na mag-English.
Huwag ka na mag-English kasi bobo naman yung ginawa mo eh. Kabobohan naman. Para saan pa pag-i-English kung kabobohan naman yung ginawa mo? Ha? Para saan pa ang pag-i-English mo kung ganyan ang mindset mo? Ha? Oh. Kasi raw yung araw may ibig sabihin daw 'yon. Oh. Ibig sabihin pwede ka palang i-post ng ibang tao. Lalagyan ng araw rito, tapos sa caption headshot. Tapos ganyan na ipapaliwanag. Ibig sabihin yung miyembro ng pamilya mo pwede rin i-post ng ganon na ibang tao. Lalagyan ng araw, sasabihin headshot. Tapos ganyan kakatwira mo, tatanggapin mo. Ganyan ikakatwira nila. Ah, yung araw, ganito yan. Ganito ibig sabihin niya kasi Bisaya kami. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung ganong klaseng picture ni Pangulong Bongbong Marcos, may araw, may caption na headshot, kahit sinong tao makakita nun, Brad, wala naman ibang pwedeng maintindihan eh. Kundi barilin, patayin si Pangulong Bongbong at yung bala padapuin sa noo sa ulo niya. Meron pa bang dapat maintindihan doon? Ngayon, kung ganyan pala ang paliwanag katwira mo doon sa pinost mo, bakit yung ganyang klase ng paliwanag katwira mo? Bakit hindi na lang yan yung ikinaption mo doon? Kung di ka ba naman tanga? O, di hindi pa napag-isipan ng di maganda. Diba? Anong utak merong ha? O, tapos ngayon, siyempre magpapalusot ka. Ha? Sa bagay, ang lalaki nga nakapatong na raw sa ibang babae, nagpapalusot pa, ano, Brad? Na, karapatan, komento ko lang yung ibig sabihin doon. Pero iniba kasi sa ibang, iniba kasi ang ibig sabihin, kaya nagkaganon. Pero sa amin yun lang talaga yung araw na yun. Yung araw. Ang sinisipa yung mga umintindi. Ang kasalanan pa ng mga umintindi, wala ka naman pa pwedeng maintindihan doon. O, sa bagay, talagang palulusutan mo yan. Ang problema, yung klase ng katwiran, palusot mo, sir, hindi ko naaayon doon sa batas na nalabag mo. Ilang taong ka na? Pag ganyan ka pa mga twiran, ha? Parang ano ka, yung katwiran mo, paliwanag mo, parang panahon pa yata ng 1905. Ha? O ngayon, mga kababayan, ito ho'y, ewan natin, nangyari dito kasi, sedition. Wala akong bill yan eh. Yun ang pagkakaalam ko, ha? O, meron pang patong na grave threat. Ang kalaban mo kasi rito, mga kababayan, gobyerno. Mahirap kalaban ng gobyerno. Ha? Ang tao, pag nakakalaban mo, pwede mo maareglo. Ang gobyerno, mahirap. Ha? Presidente yan. Ano ba to? People of the Philippines ba yan? Nako. O ngayon, mga kababayan, may usap-usapan sa social media, pati sa mainstream media na rin, na ito ho, pati ang kanyang pamilya, ay nagmamakaawa, humihingi ho ng tulong kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho natin anong klaseng tulong ang hinihingi ho ng pamilya nito. Pera, legal assistance, o ano man. Pero humihingi ho. Ha? So, tingnan natin, mga kababayan, kung itong mga DD shit vlogger na ito ay handang tulungan ng pamilya Duterte sa mga ganitong sitwasyon. Ano? Ang mahirap nito, sir. Kaya ka lang nagkakaganyan, nagiging ganyan ang bugso ng damdamin mo dahil sa mga klase ng vlogger na pinanonood mo. Tulad nila Harry Roque, nila Gagang Baliw na Maharlika na wala naman love life. Kasi pag pinanood mo si Harry Roque, tsaka si Maharlika, matututo ka ng galit sa gobyerno talaga eh. Puot at galit sa gobyerno mararamdaman, magagawa, maiisip mo pag yan ang mga pinanonood mo. Mawawalan ka pa ng pag-asa sa buhay kasi puro kahirapan ng ipagduduldul sa isip mo. Pag pinanood mo si Harry Roque at si Gagang Baliw na Maharlika na walang love life, puro ganyan na mararamdaman mo, kawalang pag-asa. Ipaparamdam sa'yo na walang ibang pwedeng sisihin sa kahirapan mo kundi gobyerno. Matututo ka tuloy ngayon gumawa ng kung ano-anong post.
na hindi mo na babakuran na secured ang sarili mo sa batas. Tingnan mo yung ginawa mo. Ano na pala mo? Ang katwiran mo, gusto mo lang mag-criticize pumuna sa mga nangyayari sa ating lipunan. Marami namang way Marami namang way. Tingnan mo nga si Barsaga, meow, 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 meow lang. Hindi yung kukuha ka ng picture, mag-headshot ka, ka-option mo, headshot, araw, nakalagay sa ulo ni Pangulong Bongbong. Ano yun? Saan mo i-connect yun? Saan mo i-connect yun sa kahirapan ng lipunan? Ha? Saan mo i-connect yun? Alam mo, ang Pilipinas, andyan lang yan para umalalay sa ating lipunan, sa mamamayang Pilipino. Pero ikaw pa rin tatahak ng buhay mo, tanga. Ha? Ano gusto mo? Kumatok si Pangulong Bongbong sa'yo? Subukan ka ng sinangag na kanin na may laman ng tosino yung kutsara? Ay, nakatok. Mike Romero. Ay, sino po yan? Si Pangulong Bongbong Marcos. Oy, Mr. President, bakit ho? Nandito ako. Susubukan kita ng kanin, sinangag, mainit-init pa, may ulam tosino. Halika, kain ka. Akala mo ba ganun ang gobyerno? Ha? Hindi ka ba naman tanga? Ano sabi nito ni VP Inday Sara Duterte sa problema nitong taong ito? Pakinggan natin. Pakinggan natin to. Merong tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Ma'am Queenie? Alright. Buenas tardes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Is it true that the family of the blogger who posted a picture of PBBM captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another issue po, okay lang po ba? Okay. Ayan, maliwanag ho, mga kababayan, mga ka-analyst. Tinatanggi ho ni Vice President Inday Sara Duterte na kung saan itong si Mike Romero o ang kanyang pamilya ay humingi ng tulong sa kanyang opisina. Hindi pa nga alam kung anong tulong yung ang kinakatwiran niya rito, legal advice naman. Pero, aware siya na may ganong vlogger. Nakampi sa kanila against kay Pangulong Bongbong. Kasi, sabi niya, walang humingin tulong sa amin. Hindi mo lang siya nagsabing, ano yun? Anong vlogger? Anong inaresto? Anong ginawa niya? Bakit? Hindi siya nagtanong. Ibig sabihin, alam niya yung istorya. Diba? Kung ako naman, isang vice president, tinutulungan kami, kinakampihan kami sa social media. At kinakalaban yung aming kalaban sa politika. Hindi ko na siguro hintayin humingi ng tulong sa akin. Sa aking opisina. Baka ipahanap ko. Or pahanap ko at pakontak ko. Tulungan nga natin yan. Totally pinagtatanggol tayo. Diba? Ganun ano? Pero dito, ang sinagot niya, wala naman daw humihingi ng tulong about sa legal advice or abogado nang hingi ganyan. Hindi pa nga alam kung anong tulong hinihingi. Ganun ang sinagot niya.
Kasi mga kababayan dyan sa kampo ng mga DDS, although maraming may mga iba't ibang DDS vlogger sila. Siyempre, pag sinabing DDS vlogger, against sa administrasyon, kay Pangulong Bongbong, kampi sa pamilya Duterte. Pag ganun agad na, kumbaga, papasok sa isip mo, sa utak mo impression mo kampi sa Duterte, against sa administrasyon Marcos, kay Pangulong Bongbong. Pero iba-iba kasi grupo dyan, iba-iba tropa. Marami hong klaseng DDS vlogger. Merong malapit sa kusina, merong malayo sa kusina. Ang nakikita ko rito, ang malapit lang dito, banateros. Kung banateros kaya yan. Miyembro ng banateros. Hihintay pa kaya ni BP Inday Sara Duterte? Humingi ng tulong sa kanya o sa kanyang opisina o magkukusa na siya? Ano masasabi mo, Mike Romero, Brad? Ano napala mo ngayon? Ano masasabi mo ngayon? Nandiyan ka ngayon, nakadetain ka. Sipin mo, mag-caption ka ng ganun. Ibig sabihin, wala kang alam sa batas. Kasi kung aware ka sa batas, hindi naman kinakailangan mag-abogado tayo para may malaman tayo sa batas. Katulad ko, hindi ko naman kailangan planuhing masterin yan Di ba? Kumbaga sa isang bahay, hindi ka man karpintero, no? Hindi ka man mason, or hindi ka man engineer, hindi ka man kontraktor. Kahit pa paano marunong ka maglagari, di ba? Marunong ka pumukpok ng martilyo. Di ba? O ikaw, kahit di ka abogado, kahit pa paano dapat may nalalaman ka sa batas dahil nanonood ka ng social media. Di ba? Kung may alam pa talaga sa batas, di mo ika-caption yun Di mo ipopost yun, Brad. Di ba? Ibig sabihin, tanga ka. Di ba? Ibig sabihin, wala kang alam. Kasi kung may isip ka talaga, never mong ipopost yun. 100%. Dahil mangingibabaw ang kaalaman mo sa gagawin mo Di ba? Ano? Learn from your mistake. Kita-kits po tayo ulit mga kababayan sa panibagong vlog. Gabay po.